Pinaghahandaan na ng Office of Civil Defense ang worst-case scenario sa Bulkang Kanlaon, lalo't posible raw na masundan pa ang naging pagputok nito. Samantala, malaking bahagi ng sektor ng agrikultura ang apektado ng pagputok ng bulkan. Si Creselyn Catarong sa detalye ng balita. Mayroon ng worst-case scenario planning ang Office of Civil Defense kaugnay ng Bulkang Kanlaon at pinapahanda na nito ang mga evacuation center. Sakaling iakyat pa kasi sa Alert Level 4 ang bulkan, madadagdagan ng libo-libong katao ang kailangang ilikas. Ipinaliwanag ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator for Administration ng OCD, na kapag nasa Alert Level 4, ibig sabihin mas mataas na ang posibilidad na magkaroon na ng violent eruption. Ang mangyayari rito, mula 6 na kilometro ay aabot na sa 8 hanggang 10 kilometro ang permanent danger zone o extended danger zone. So mas marami na pong i-evacuate dyan. Aabot na tayo, based sa aming datos, halos aabot na tayo sa 139,000 individuals ang kailangan i-evacuate. Kasi sa 8 kilometer, kailangan 116,000. So pataas po ng pataas at dumarami pong LGU ang apektado dito. Ayon naman kay Regional Director Joel Aristain ng OCD Region 7, hindi biro ang nangyayari ngayon sa bulkan at ang pupwede pang maging aktibidad nito. Nabanggit pa ng opisyal na una ring kalaban ng pamahalaan kung magiging kampante lang ang mamamayan. Base kasi sa sinasaad ng indicators, puputok pa ng mas malakas ang Bulkang Kanlaon. Ang napakiusap po natin, hindi naman po kasi kung ano po yung nangyayari lang ngayon eh. Ang kinakatakutan po natin kung ano po pwede mangyari. Dahil lang mga indicators po, sinasabi, puputok pa po ito ng muli at malamang puputok pa po ito ng mas malakas. Mahalaga rin ayon sa OCD na magkaroon na ng angkop na pagpaplano doon sa lokal na pamahalaan at tiyakin ang sustainability sa mga evacuation center. Samantala, inilahad ni Director Aristain na malaking bahagi ng sektor ng agrikultura ang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Aniya, sa paligid kasi ng bulkan ay puro agrikultura lalo na ang nasasakupan ng Negros Oriental, particular sa Canlaon City. Kung saan po, Canlaon City, nasa mga 60 to 80% po agrikultura po ang kanilang kabuhayan. At malubha po yun ang malubhang natamaan. Dahil yung pinalilikas po natin, sila po ang nagsasaka sa kanilang kalupaan at apektado po talaga. Sabi naman ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na nakikipag-ugnayan na sila sa provincial at municipal governments na naapektuhan ang sektor ng agrikultura sa pagputok ng Kanlaon. Sa ngayon, unang binigyan ng tulong ng DA ang livestock industry sa lugar dahil sila ang unang naapektuhan. Nagbigay na tayo ng mga biologics at drugs para magamot sila at matulungan. Almost more than 100,000 pesos yung paunang binigay natin na tulong. Nakahanda na rin ang Quick Response Fund ng DA doon sa mga lugar na naapektuhan na kinabibilangan ng La Castellana, La Carlota, Bago City at Canlaon City. Karamihan dito ay nagtatanim din ng sugarcane. Bagamat yung ating mga kasamahan sa SRA ay patuloy na nakikipag-coordinate sa pamahalaan para maging tuloy-tuloy yung inspection and validation ng mga areas. At similarly, magkakaroon din tayo ng interventions dito sa mga magsasaka ng bulkan. Inihayag naman ng DA official na patuloy ang kanilang validation at monitoring para sa initial assessment sa epekto ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creselyn Catarong, SMNI News.